Nais raw i-hijack ng mga Duterte ang sasagawang rally ng mga pro-impeachment ng mga grupo at saka itong mga tumutulig sa vice cam din sa vice cam report na katatapos lang nga na magpirma ang budget ng 2025 ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Palagi tayong pinasasaya ng mga grupong ito. At siyempre ito yung mga pinklawan, dilawan. At ito namang mga loyalista itong bali pangliligaw na naman. Yung ICC ay nariyan na naman ulit. dating na lang yung ICC, di ba? Noong 2024 nung second quarter daw ay darating na. 2025 na ngayon at bago na naman yung naratibo nila para rito. At nininervous na namang muli ang dating Pangulong Duterte. Nanginginig na naman ang kuyukot. Ito yung kanilang mga makikita mo pinaparinig nila. Pinaghihiyawan niya sa social media. Pero alam na naman natin, mabahong na naman ng mga Duterte dito sa mga ginagawa nilang ito. Kung maniniwala sa kanila. Pero dito ako natatawa. Katulad doon sabi ko, maraming beses tayong pinapaligaya at pinapasaya ng mga grupong ito. Tingnan nyo na lang itong nakaraang rally. Itong Pizza 18. Itong nakaraang linggo. Matapos na sabihin nila na sila yung majority. Isa dun sa 1.5 million na minority daw. Nung tapatan nila at pag-rally sila, na nilangaw lang, ang palusot na lang hindi naman daw importante yung marami. Kundi ang mahalaga raw yung issue na kanilang dinadala doon at ipinaglalaban. At mga pro-impeachment nga ito. Yun yung kanilang mga palusot dito. Di ba't kaya kung nga sinabi, kung ganun palang gustong let, hindi paramihan. Ba't nagsasabi pa sila ng majority at minority yung 1.5 million na ginawang rally ng mga anti-impeachment ng Iglesia ni Cristo? Sana nag-meeting na lang sila. Diba? Tapos may priest din. Kumbaga lalabas din yung kanilang mga hinaing dun sa taong bayan. Malalathala rin. Mapapablis din. Nag-rally pa sila at ang dating sa kanila ang naratibo nila sila yung majority. Isa ka nakakitang majority na ganun kaunti at yung minority ay 1.5 million. Kaya ka tayo natatawa rito at ito na naman ang isang karagdagan na naman na komedyang pinapaabot nila at nakikita natin. Pero siyempre bago yan isang magandang araw pong muli sa inyo. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, sumati ng pagpapala. Nagpupugay pong muli, makatang tambay na walang ibang puhunan kundi ang mga logic lang ng buhay. Subscribe kung di ka pa nakapag-subscribe. Urin mo na rin kung ano ang meron kay makatang tambay. Okay. At dito nga, sa isang karagdagang pagpapasaya nila, ng mga katulad natin na nagsusubaybay at nanunood, kung paano rin naman yung kanilang mga pakikipaglaban, na alang-alang daw umano. Diba alang-alang sabi nila sa bayan, hindi sa kung kanino pa man. Hipokrito nga ganyan talaga. Pinapalabas nila ngayon, pinapangalandakan na naman sa social media na i-hijack daw ng mga Dutertes supporters yung gagawin nilang rally. Parang ang dating ng mga ito, talagang laking bagay nila at kinakatakutan sila at pinangingilagan ni Duterte o ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte dahil nga sila ay mga sikat. Kaya kinakailangan i-hijack sila at nang para kumbagay hindi ganong makapanlaban o maging malakas sa publiko ang dating sa tao o hindi maging malakas ang dating nila sa sambayan ng Pilipino. Para ganun ang dating nila. Para ba kung hindi gagawin ng mga Duterte o ng mga supporters nito, talaga alagwa sila at malamang kasi hindi talagang magsasaksis.
itong mga layunin nila kung ano man ito. Siyempre marahil itong darating na election, siyempre manlalaban ng muli sila. Titingnan nga nila kung hanggang saan talaga yung galing nila. Pero kaya nga tayo dito natatawa, parang gusto nila mangyari. Yung mga Duterte, yun ang naghahabol sa kanila. Saan ang pakialam ng mga Duterte sa kanila? Gusto nila, paliguan nila ng rally itong buong Pilipinas. Hindi naman sila papakialaman ni Duterte. O diba? Magkanya-kanya kayo at kanya-kanya rin kami ang Duterte. Ganun lang yun. Bakit kailangan matakot at ang mangamba kami sa inyo sa gagawin yung rally? Para sinasabi ninyo na kayo ang pinaka-mabigat na kalaban. Kaya ayaw kayong papurmahin para yun ang dating ninyo. Samantala siguro talaga wala naman sa hinagap. Ako nga, didiis din ako pero wala naman sa hinagap na sabihin mo isabot tayo yung inyong gagawing rally na yun. Gawin ninyo. At nang makita natin kung ano yung sinasabi ninyo. Yun lang yun, ganun lang kasimple. Huwag na yung parang sasabihin ninyo na kayo yung magiging malaking hadlang at banta sa mga kasikatan o popularidad ng mga Duterte. Parang ganun yung dating ninyo. Kaya alam naman nating lahat ay kung gano'n na kayo talaga nalampaso o talagang naging hindi nakanais-nais sa paningin ng publiko sa mga pinagagawa ninyo. At pagkatapos ito patuloy pa rin na kumbaga humihirit. Bumabangon. kahit nakahilata na, kahit nakasubasub na. Basta talaga sa kanila lumalaban pa rin, sabi niya. At good luck. Yun lang yung masasabi ko. Basta huwag niyong isang kalang na bali ako kung sakali ihina kay Roro po kayo dahil i-hijack kayo ng mga Dutertes. Basta at manlaban na lang kayo kung ano yung maabot ng makakaya ninyo. At dito naman sa bilang mga diversionary tactics na ginagawa ng mga loyalista. Dito naman tayo sa loyalista tumutok. Ito naman ang ating pansinin natin at reaksyonan. Ito na naman lahat ng mga vloggers na napapanood ko ng mga loyalista. Puro ay sisi na naman yung kanilang mga nilalabas dito. Na nanginginig na naman daw muli. Dito ako natatawa, di ba? Muli na naman. Bakit nung una sana nung nanginig na yun, natapos na. Ba't muli na naman? Ibig sabihin muli na naman silang sasablay at papalpak dito at magiging mga payaso na naman ng mga komedyante. Hindi na komedyante, talaga nakita natin dito puro media na lang. Wala nang komed. Media. Ay, ibig sabihin ni kulang-kulang. Ang mga trying hard talaga, dito makikita. Nga kumbagay, hilahod na. Kahila na yung paa niya, pero talagang lumalambitin pa rin. Saan lumalambitin? Sa popularidad ng talagang nagpapatab sa kanilang lahat yung mga Duterte. Lalong-lalo na siyempre sa mag-amang ito na hindi naman talaga mapapasabalian kahit paanong gawin mga paninira ng mga grupong ito. Hindi ba ilang buwan na ginawa nila yung quadcom na yun, yung mga hearing ng mga public accountability ni Congressman Chua. Wala na ibang layunin nyo kundi Israel lang yung Duterte. At ang tanong, umepekto ba? Yun yung sinasabi natin. Kung umipikto ito, wala sana tayong napanood na 1.5 million na nagrally na anti-impeachment nitong January 13 lang. Dito lang dapat siguro matauhan na tong mga ito pero ayaw nga huminto, ayaw nga tumigil at nananatili sila na nanlalaban kahit hilahod na. Gumagapang na. Yun yung katotohanan dito na mukhang hindi talaga matanggap-tanggap ng mga grupong ito. At ngayon ito nagbabinabaon nga at bari nililigaw na naman yung pansin ng taong bayan dun sa ICC na narin na naman daw ulit. Nung 2024 pa ito sinasabi ni Trillanes pero wala naman, inaantay nga natin. At sinabi nito ni Associate Justice na si Antonio Carpio. Bali siya ngayon nagpangalawa dito nagsabi, tapos na, January na, 2025, wala pa rin. At ito na pinasulpot na lang nila. At kaya natin pinapaniwalaan na ito isang diversionary tactic dun sa mga anomalyang ginawa nila dyan sa vice cam. Mga blank interest na pinirmahan ng mga senador
at ng mga congressman. Pagkatapos pagdating naman sa Pangulo, nung pirma na ng sa GAA, kumpleto na. Ang ibig sabihin ay may dagdag bawas na ginawa na hindi naman dumaan sa proseso o sa pag-ratify nila ng BICAM conference na kanilang ginawa dyan. Yung kanilang yun yung maliwanag dito, yung malinaw dito. At ngayon pa lamang, sinasabi ko na nga, itong rally na ito, itong una kong tinalakay, surti na ito magkaroon ng 50,000 na lalahok. Itong katapusan ng January na ito, ng isasago nilang rally. At ito namang sa ICC, ngayon pa lang, nagpapanibagong bihis na naman sila. Kung paano naman lulukuhin yung tao na yung ICC ay narena at nanginginig ng kuyukot ni Duterte sa takot dahil sigurado makukulong na ito. Tingnan nyo na.